This Feast of Epiphany means the manifestation, revelation, pagpapakita of Jesus to the Magi. Pantas, mga wise men, astrologers, non-Jews, Gentiles. Sa pista ng Epiphanya, ang salvation o ang kaligtasan ay hindi exclusive. Hindi lamang para sa mga Hudyo, bagkus ang kaligtasan ay binigay ni Jesus para sa lahat ng mga tao. The Magi, wise men, learned people, astrologers, wise men, came to Jerusalem looking for something. What are they searching for? Ano ang kanilang hinahanap? The Magi are searching for a person. Hinahanap nila isang tao. A newborn king. Isang ipinanganak na bagong hari. Sabi sa Gospel today, Matthew 2, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Ang mga mago, mga 3 wise men, ay meron silang goal, a definite goal. They have set their hearts firmly on a spiritual goal. Meron silang hangarin na hanapin ang isang mahalagang bagay, tao sa kailang buhay. Ito mga pantas, sila ay mayaman, successful sila sa buhay. Meron silang power, authority. Sikat sila, popular sila. Hinangaan sila ng mga tao. Pero meron pa rin kulang sa kailang mga buhay. Meron pa rin silang hinahanap na pupuno sa kakulangan sa buhay nila. Iyon, paghahanap nila sa baby Jesus, it shows man's deep yearning for God. We need God in our life. It shows man searching for deeper meaning in life. The Magi, the wise men, who traveled from afar, sacrificed the rigors of long trek to find someone who could answer life's ultimate question. Someone who could fill the void, the emptiness, kakulangan in any human being's heart sa ating mga puso. The Magi recognized Jesus, baby Jesus, the one who will fulfill man's deepest desire for contentment and peace. Kung wala tayong paghahanap sa Diyos, kulang pa rin ang ating mga buhay. The lesson is, tinuturo sa atin ng gospel, kahit na sa iyo na ang lahat, fame, glory, success, wealth, power, authority, pera, pero kung wala sa puso mo o sa buhay mo sa Jesus, hindi ka pa din magiging masaya. Palagi merong kulang sa buhay mo. Sabi nga ni Saint Augustine, my heart is restless, O Lord, until it rests in you. Ang buhay natin ay magiging magaan, magiging komportable, magiging mabuti kung tayo ay palagi sa Panginoon. Kaya itong mga tatlong mago na ito, 3 wise men, they diverted their way, go back to their life, not to Herod, who is looking for Jesus, who is ignorant and arrogant to look for a king that he will someday will kill. Na sa kapanahunan, sa darating na panahon, ay papalit sa kanya. Siya nga ay nagalit at pinahanap ang batang Jesus. Sa ating mga buhay, hanapin natin ang tunay na magbibigay sa atin ng kahulugan. At yan ay ang ating Panginoon. So sa araw na ito, gayon din para sa mga bata ay ang pagbibigayan ng regalo. Usually, we give gifts because the 3 kings give gift also.
to our Lord Jesus Christ in the manger. So ito yung tradisyon ng pagbibigay ng mga regalo. So, ano ba ang ating maibibigay sa ating Panginoon? Siyempre, palagi ang ating oras, ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sana hindi ito mawala sa ating pagbibigay sa Kanya. Pagpubugay, pagpupuri, pasasalamat para sa lahat ng biyaya na Kanyang ibinigay. So mga kapatid, may hinahanap ka pa ba? Hanapin natin palagi ang Panginoon sa ating buhay na magbibigay sa atin ng kapunuan, nagbibigay sa atin ng kahulugan. We follow the star, and which is our faith in our Lord Jesus Christ. We follow Jesus, not others, hindi ang iba. Sundan natin ng Panginoon. Tulad ng mga wise men na ito, hinanap nila, sinundan nila ang tala na nagbigay sa kanila ng kahulugan ng kanilang buhay, ang ating Panginoon. Gold, sapagkat siya'y hari. Myrrh, because siya ay tao na mamamatay. Frankincense, sapagkat siya ay mag-aalay ng panalangin. Siya ay tagapamagitan para sa atin. Tayo sana ay magbigay pugay, magpuri, magpasalamat sa Diyos sa Kanyang biyaya ng lahat. Amen.